Be surprised in this bar. Send surprise. You have surprise. Wait for Baba. He will come. Asya'cığım. Dede sana aldı bir şey. Karakterini, kendine inanan, ülkesine inanan, devletine, kültürüne, milletine ve bilime kendini adamış gençlikleri yetiştirmeye çalışır. Bu uğurda bizlere destek veren Hello. Ito si Inday Channel, ang abisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey. Ngayon pupunta kami sa graduation ng closing ceremony nila. Kasi nagtapos ng school nila. Ang government kasi usually nag-e-end yan sa second week of June. Ang bakasyon ng mga bata is June to second week of or first week of September. So September ang pasukan nila uli. So ngayon kukuha kami ng card ni Asya sa kanyang school. At syempre, kasama namin ang buong pamilya. Sabi ko na pag nag-graduation dito parang wala yung parang kukuha ka ng tawag dyan sa grade 6 merong parang diploma pa-picture pa isa-isa tinatawag sa stage. Hindi po katulad yan dito sa public school. Sa private school merong mga ganun, pero sa public school ayan, kukunin mo lang yung card mo na kupon ban, tapos sa sulat doon yung mga rating mo. So ang rating ni Asya lahat is choke E. Kaya natutuwa naman siya, kaya binigyan namin siya ng gift. So usually dito nagbibigay ng mga bulaklak sa mga teacher, nagbibigay ng regalo sa teacher, kasi yung teacher ni Asya malaking naitulong yun sa kanya at malaki din ang naitulong natin sa kanya. So ayan, at least ito po ang typical na graduation ng mga estudyante sa school. Bu okulda 9 yıl boyunca yaptığımız görevde belli bazı hedeflerimiz vardı. O hedeflerin çok üstüne çektik. Ama şunu unutmayın. Nagsasalita po ang kanilang principal sa paralang ito sa kanyang mga estudyante. Yung iba po nag-uwi na, pero kami naiwan pa rin at nanood pa rin at nakinig sa kanilang closing ceremony. Bu uğurda bazı öğrencilerimizde ummadığımız, beklenti dışında veya fark etmediğimiz bir hayal yaratmışsa. Alam niyo po ba na ang mga teacher dito ay walang uniforma? Kaya nakasibilyan yan sila lagi. Tapos yung principal di din naka-uniform. Kaya makita mo din, hindi mo alam kung nanay ba yan, o sino ba yan, o teacher ba yan, kasi nakasibilyan po sila. Tama, bitiyo. Bellerimizden helallik istiyorum. Yine öğretmen arkadaşlarım. Bunu sizlerle başardık. İnşallah çok daha ileriye taşıyacaksınız. Öğretmenler benim ağrımı çok çekti. Öğretmenlerime, yöneticilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet. Pala ang sistema ng pag-aaral dito sa government school. Ang grade 1 hanggang grade 4 is iisa lang ang teacher. Yung mga klase mo, kayo din magkasama. Pero lang kung may extra na na-add na estudyante galing sa ibang o bagong lipat sa Mahalli. Kasi kung saan po ang address mo dito, katulad dito, Mahalli na ito. Ayan, dito po ang aming Mahalli or tinatawag ng barangay. Ito yung barangay namin. Ayan, lahat po dito ay nabilong sa isang school, yung school ni Asya. So, lahat po dito is
priority sila na mag-enroll doon sa school. Kasi every barangay may allotted po yan ng mga estudyante. Bilang po ang mga estudyante, bilang yan. So, hindi ka po pwedeng mag-aral dito. Dito nakatira, mga 5 kilometer 5 kilometro doon ka mag-aaral. Hindi po yan pwede kasi inalat po ng gobyerno yung mga residente ng mga barangay na yan na dyan na mag-enroll sa school na yan. So, ang school ni Asia is Valley Husno. So, ayan po. Yan po ang sistema dito. Grade 1 to grade 4, isa lang po ang teacher. Is pareho lang kayo ng classmate. Grade 5 hanggang, ayan, tatag nilang Orta Ukol, hanggang grade 10. Ayan. Iba naman yung teacher ninyo. So, matagal pa po tayo doon. Matagal ng usapan. So, at least, masaya po kami at nakatapos na yung aming anak ng grade 1. So, September siya po ay mag-grade 2 na. At masaya din kami kaya ang kanyang school, kanyang score sa school is ibig sabihin very good. So, happy ang lolo, lola, at ang tatay niya siya na at least nakatapos na sa grade 1 ang kanilang anak at apo. So, yan. Ay, ako pala ay naglalakad na ngayon kasi galing na ako dun sa pinuntahan namin na school. Kaya lang pupunta ako sa bangko kasi may kukunin akong pera. Kasi yung mga driver sa clinic namin, mga nakakatanggap kasi yan sila ng mga tip. Kanilang mga tip. So, kailangan akong mag-withdraw ng lira sa bangko. Tapos, binibili ko kung magkano yung rate ng euro, pound at dollar. Kasi mga tip nila barya-barya man. Kinukuha ko yan. Tapos, pinapalit ko dun sa aming trabaho. So, iko dito sa amin. Yan. Guarantee Bank. Kasi, 12:30, sara na yung bangko. 12:50 na dito ako. Pero sa ATM lang naman ako kuha kasi 2,000 lang naman yung kukunin. So, yan yung bangko. So, dito ako pupunta. Ayan, dito ako pupunta sa ATM machine. So, ayan, nakuha ko na yung pera ko sa bangko. 2,500 yung i-withdraw ko dyan. Kasi may babayaran ako sa driver na 1,300. Nasa 40 euro yung pinalit ko kahapon. Tapos, may 10 pounds at saka $2. So, need ko ng extra cash. So, ngayon, babalik na ako sa amin. Ayan, tingnan niya. Yan ay mga olives. Nga pala ako nagpapalit ng mga, bumibili ng mga foreign currency sa school, ay sa aking trabaho. Kasi tumataas po ang value ng euro at dollar. Kaya, as much as possible, pag bumili ako sa mga driver, mas mura kaysa bibili ka sa bangko. So, saglit ako ipakita. Ayan. Tingnan nyo pala yung mga grapes dito. Sa mga bakod-bakod lang yan. Yung mga olives dito sa mga daan-daan. Katulad dun sa atin, sa daan-daan yung mga tawag dyan, mga nyog, mangga, sa daan-daan lang. So dito, yan nakakita nyo. Ay, ito pala yung ano, yung dahon ng laurel. Ayan. Ayan. Yan, may bunga yung dahon ng laurel. Sinasabi na ng dahon ng paminta. Hindi, dahon ng paminta. Ito po ay bay leaf. So, ito sa kakasakasada lang. Kasalin dito. Kaya, kahit saan pwede kang kumuha ng dahon ng laurel, libre dito. Naman is Magnolia. Yan po yung ipil-ipil. May ipil-ipil din dito sa Turkey. Ayan, ipil-ipil. Nakikita ninyo. Marami din po yung mga kahoy na katulad sa Pilipinas. So, ayan yan. Ayan, pomegranate, mushmula, lemon. Ito yung, ewan ko ano yan. Tapos andoon, yan po ng kahoy. Tapos yan, jacaranda. Tapos yung bay leaf. Ayan, tapos ang bahay namin doon. So, ayan na guys, nakakuha na ako ng pera. At lapit ako sa aming bahay. Ang mga sasakyan dito usually dyan lang yan sa mga kalye-kalye nakapark. Hindi po yan pinapasok sa loob ng mga bahay o sa loob ng mga garahe. Kundi dito lang sa labas ng kanilang bahay. Katulad ng kapitbahay namin, may-ari po yan siya ng Bayman. At ang kanyang sasakyan na Range Rover ay nandito lang sa labas. O dyan na. Yan ang kanilang gate. Yan, ang kanilang sasakyan. Dito lang sa kalsada nakapark. At ang amin naman ay yung kanto na yan. So, yung puti na yan is ang aming bahay. Tapos yung mga sasakyan namin, nandito lang din sa labas nito nakapark. Kasi, hindi po usually dito nakapasok ang mga
sasakyan sa loob ng bahay. Especially na lang kung villa ang bahay, mga may isang sasakyan na pumapasok. Pero usually hindi po. Ito po yung aming bahay. So ito yung aming kapitbahay. Ayan. Ayan, ito yung aming bahay. Ayan, papasok na ako at uwi na sa aming bahay. Shhh, lap yan. So dyan, yung kapitbahay namin may mga grapes din dyan. So yung mga grapes niya, para pwede rin namin kumain. So dito ang hagdan namin na walang linis-linis. So yung dyan, yan may avocado. Ayun yung kapitbahay namin. Merhaba! Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!